sa ang eleksyon, ang COMELEC at ganyan, may biturang rekomendasyon ng COMELEC at pagkakaalam natin na isusumite sa Kongreso. Para syempre, kinakailangan ng Kongreso dyan Congressional action yun dahil aamyendahan po ang batas. Para sa atin na niya. Kanina natin Senator George Edwin Garcia. Sir, magandang umaga po sa inyo in Padua, sa Double Wing, sa Double D. Morning, sir. Ano kayo na agendahan para election? Yung pinakamalaki. Of course, lahat yung mahalaga. Pero ano po yung pinakamalaki sa inyo? Bilang rekomendasyon, syempre. Bilang backgrounder na po ang ating administration kasi ay 1985 bago. Napakahirap magpatupad ng batas natin na medyo moderno na tayo, madami na nangyari, madami na pagbabago. Subalit mga di mga batas na rin ang ating pinapatupad. Ngayon sa ngayon dapat po hindi amendment, dapat pag-awin natin revision na kailangan sa pag-awin talaga magmula sa filing sa buhay, hindi na filing ang muna sa registration, filing ng candidacy, mga disqualification at cancellation ng candidacy. Sa ating kasalukuyan na umiiral na batas. Kapag po nag-file ng candidatura ang mga kandidato, sila po hindi pa considered candidate. Sila ay considered candidate lang sa unang araw ng campaign period. Ano ibig sabihin po yan? Kung halimbawa, ang filing ng candidate natin ay October 2027, ang eleksyon ay May 2028. Ibig sabihin, sa October, November, December, January, paaaring hanggang February, ay hindi pa po sila kandidato sa bagay na namimigay na ng panuhalo. Nila si Diol. Wala. Nila si Diol, wala. Napakalaking bagay po yan at napakakritikal. Na ibig sabihin, gumaga ako ng mga pera, ay mawala at Hindi pa siya premature campaigning yung supposedly chairman pero hindi sila makasuhan for the crime kasi nga mag-uumpisa pa lang sila tawag doon sir Sa campaign period. Sa batas ng dito lang. So, yan po before the election. yun ang At saka 45 days before the election. yan po yung pinakamalaki na gusto nyong baguhin. Yung sa mga substitution, kasi po mga substitution, talagang dapat pagbuhin na natin na huwag na natin ang substitution is just increase of death or disqualification lamang. Yung mga nagawa, ako siyempre po, ginawa namin talagang nakakasa ng loob ang ginawa namin, pinagbawal namin na hindi kami tatanggap ng palitan kung ang kadahilan ay dahil naglibro. Pero maganda po kasi ito yung malay district o maging batas ng ganap na kung saan kung ang kadahilan ay dahil ayaw na o naglibro. Pag nakamay sa ibang samantala lang kunyaring nire-reserve na lang yung Islam. Okay. So, dapat yun hindi pinapayagan, mali talaga kung kandidato ay bigyan na namatay. Kalaw. Ayaw po isang napakalaking bagay din. Kaya dapat yung Pilipinas na pinabago. Tapos ano pa ho yung ganyan nabanggit mo, yung premature campaign. Wala kalaw. Manual na alala lang, halimbawa, barangay, at SK election. So yun na po yung dapat na talagang, dapat mag-file ng kandidatura, sila ay kandidato na kaagad na consider. At syempre, isa pa sa dapat natin na binabago ay yung tungkol din sa issue ng mga nuisance candidates. Para kang dapat dyan, criminalize. Hindi yung nag-file na yun, diniklara mo nuisance, sa susunod na election, nag-file na naman, diniklara mo na naman nuisance, nakaka-3% term ng nuisance, ang nuisance yung iba, nagpapabili, nagpapabayad para lamang makatakbo o kaya naman talagang pang-inis lang yung sa mga kandidatong parehas ng ang mga family name. Ibig sabihin, kinakailangan may punishment din kapag na-declare na nuisance. Halimbawa, sa malihat sa perpetual disqualification kung hindi magpagkakakulong, dapat fine man lang ang ating parusa sa mga nuisance. Kasi ginagawa ng Carnaval yun, magdagdag pa ng kandidatura, hindi ba chairman? Kasi
naalala ko na pagkatocover ako doon, may nagpo-costume pa nga eh, ng Superman eh. Pang-content sa social media, kaya nagpo-file. Diba? At saka may nangyayari na yun. So, doon, siya man, kasi may mga panukalang batas na rin sa Senate para po sa Senado, para i-criminalize na nga yan. So, ito ipapasok din po doon sa inyong panukala na revision of Omnibus Election. Yes po, dapat din kasi yung ating issue po. Yung yung amount kasi pwede mag-gastos ng mga kandidato. Saka naman nakakita. Ang ngayon, 3 piso per registered voter pagka may partido. Tapos 5 piso per registered voter kapag ka-independent candidate. Magpakatotoo po tayo. Ang mga ganun na amount na gastusan. Ang votante ko 10,000, ibig sabihin sa buong campaign period, nakapagkakutin ng araw sa depan, ang pwede mo lang gastos 30,000 pesos. Iyan 30,000 pesos pa isang oras na gastos. Maura! Hindi ko ngayon, may nakadulukuyan. Hindi na po realistic ang ating paggastos. Gusto dyan na dapat dito lang ang limit o campaign spending na ninyo. Open. May limit pa rin, kaya siguro tataasan. Pero kita nyo ngayon, yung campaign spending ng iba, aabot ng bilyones. Diba? Chairman? Ayun na nga po. Yun na nga po, Sir Weng. At yung mga bilyones na yan, halimbawa sa national candidate, ay bago pa magkaroon ng tinatawag na campaign period. Kaya hindi po kinakailangan isipin sa Comelec yung mismong gastos nila sapagkat hindi pa nga po sila kandidato at wala nga po premature campaigning. Pero ang irrelevant lang sa amin na gastos ay mula sa pagkandidato sila sa unang araw hanggang sa matapos ang eleksyon. Yun lang ang report sa amin. So yun ang sinasabi natin, napakalaki ng loophole ng batas. Kaya kinakailangan na natin ayusin. Kaya Chairman, siguro kailangan ipaunawa natin doon sa mga viewers sa listeners. Kaya tinatakdaan ng limit, gusto natin isaayos para pantay, di ba Chairman? Patas ang labanan para doon sa mga kandidato. At para, kasi ang alam ko, para maagapan din ako, sige, gagastos ka ng malaki. So pag nakapwesto ka na, babawiin mo yun. Di ba? Para namumuhunan. Tama po kayo, Ma'am Minfa. At isa pa, sa next week po, ang ating pong commission sa bridge. Binuo na Marginalized sector talaga. so, Kinakatawan. so ano po yung Susunod eh. ano po yung rekomendasyon ninyo dito, Chairman? Alam niyo po, Pedril! overall, kung mga pakisada ng ating gagalaggala na kongreso, ang ating party, mahigit na pagdalawang taon. Pedril! Kaya na ang ating party, na wala pa kami pinabago ng mga provision. Napipilitan po ang ating Korte Suprema na mag-enhance. So, ika nga consulting extent ang tawag nila judicial legislation na nasusupplement yung kapulagay mo. Una, ang sabi, dapat nakatira sa gated community ng Dasmariñas Village o kaya Forbes Park. Tapos after several years, nagbago ang decision. Sabi, hindi naman yung kinakailangan gumagastos sa kahirapan. Sapat na lang na merong advokasya. Yun po yung nakita budasyon ng madami na yun pala naman sa kahit yung super bilyonaryo, pwede ako magrepresenta ng mga magsasaka. O kaya mga mahihirap. Kahit ako'y lalaki, pwede ako magrepresenta ng mga kababainan. Kahit ako ay pwede ako magrepresenta ng mga nakatatanda. Dahil sa mga importante, may mapapulay ako na advokasya. So, just na lang, napakalaking ugat sa kumantala na sabi ng sitwasyon. Yan ay para sa marginalized and underrepresented. So hindi naman aabot sa talagang i-abolish nyo yung party list. Alvar, wala. Pero yun lang, i-focus na talaga kung ito lang talaga. Pedril! Nakakatawa ng tunay, hindi yung pagdating ng panunumpaan. Nagkakaroon ng mga suot na mga yan. Kapag hindi yung kumakatawan, Ayun po, sektor. Kanina, hindi po natin mapapakaboli sapagkat siya po'y nakalagay mismo sa kaligang batas natin. Ang isa pa po, Sir Wen, yung pagkukumpute. Alam niyo po sa mga television na nangyari, alam niyo na nakakanggang po mga na dapat ang computation, hindi dapat yan ang computation, dapat sila na-entitled sa certificate, dapat hindi entitled sa din. So, yung computation hanggang ngayon, wala po kasi nakalagay na formula sa mismong batas natin at ang Korte Suprema po natin ay nag-provide ng formula. Chairman, kasi pag nakita nyo yung resulta ng party, sandali lang, parang ganito lang, kaliit. Kaysa doon lang yung boto nila. Ng pwesto, mas mataas pa yung nakuhang boto ng mga tawag dito ng mayor. Diba? Kesa sa party list, di ba? So dapat itaas, Yung title, representasyon. Kaya nga po pag-ibigay natin, hindi mo talaga yung marginalized. Kaya nga po, at dahil na mahina sila, dahil
dapat yung magkaroon man lang ng bote sa ating Kongreso. Yung mga veterans, yung mga veteranos po natin, ano ba, sila po dapat, ano ba, siya, na therefore, kapag ka nag-accredit ang COMELEC ng ating po ng kababaihan, nag-accredit na taklit po. Dapat pala alamin po ng ating po pata, ilan ang representasyon dapat ng kababaihan. Halimbawa, say natin, dadalo po. Sa gano'n yan, yung mga nag-accredit ng mga party para sa kababaihan, sila ang magyayabay nila doon sa dalawang po. Para alam naman ng Kababaihan, ibig sabihin, kabuat ang every given time of economy pathway, merong representasyon ang bawat sektor. Hindi yung walang representative, for example, sa katangian. Ito naman po yung all due respect. May representative po ba mula po sa ating veterano? Eh, syempre, sa sektor. kasi may masasabihin, dapat kami sa korupsyon. Kasi ngayon, laban naman yung numero, makakuha ka ng boto, hindi na yung sa sektor, di ba? Pero dapat ibalik. ay tumutong ordinaryong legislative congressman ay lumalabas po sa korupsyon. So, yung sabihin, lahat po ay regular kung ikaw ay kabilang sa nakakatawa mo, kaya ikaw ay kabilang sa urban poor, ay siyempre yung kung concern mo ay kapag mismo sa sektor na yung pinagigilangan. Kung maikarap ay yung sektor na yan, at kung pagkabuhan ng sektor na yan, ay Yung qualification naman, may pagbabago ko sa included right, tapos kahit Yung qualification ng mga kumakandidato. kandidato, may gusto bang pagbabago doon o wala na? Pero siyempre po, hindi naman hindi po tanggapin ang kandidatura ng isang tao dahil medyo medyo maputi, medyo madilaw-dilaw ng konti yung kanyang balat. O kaya medyo sulog ang balat ng halimbawa. Ibig sabihin po, para nabigyan sa pinagkapangyarihan na mag-require ng dagdag na dokumento man lang sa pagpapahal ng kanilang kandidatura. Halimbawa, birth certificate. Eh dati po kasi nag-require ang COMELEC ng certification na ipapahal sa dapat ng certificate of candidacy bilang pagpapatunay na hindi po sila adik o gumagamit ng pinagkakawa na gabon. Ito po yung pinila sa Korte Suprema sa kaso ng Pimentel versus election at sa social Yung pinalumanag ni Chairman Garcia ay dun sa kandidato sa election. At ang mga natin kasi mas na sa